Alright, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ko po si Ate Charito. Okay, so tayo po ay naghihiwa ngayon ng karne ng baboy. At tinuturuan ako ni Ate Charito kung paano maghiwa. Yung tamang paghiwa ba ng karne. Kasi alam mo naman, pag tayo ay hindi talaga cook, kung basta kung ano na lang nahiwa no? Kaya sa mga dalaga at binata dyan na hindi marunong magluto, mag-asawa po kayo ng hindi marunong kumain, sabi nila. Sabi ni ate, kinakaliwa ko daw eh. Tapos to ate, paano to? Ganyan din? Oo, basta. Yan. Manipis lang eh, no? Oo, Medyo mahaba-habang hiwaan to kasi marami to eh. Itong hinihiwa po namin ay fresh na fresh. At kagagaling lang namin kanina sa slaughterhouse. Doon kami mismo sa nagkakatay bumibili, hindi sa supermarket. Kasi fresh na, mura pa. Iyon. Ayan. Yan po ang isa sa mga tipid tips po natin sa mga bumibili po ng karne ng baboy. Mas maganda po na direkta po kayo na bumili doon sa mga nagkakatay kasi pag doon na sa merkado siguradong mas mahal po doon, lalo na ngayon ang karne ng baboy diyan sa Pilipinas. Sabi nila, magkano na ba ang karne ng baboy ngayon diyan sa Pilipinas, te? Umabot na daw yata ng mga 200 plus no? 300 plus. 300 plus na? Hindi na lang daw ng diferensya para wow, grabe. sa karne ng baka. Ang pagkakalam ko noon mga 150 lang per kilo noon eh. Noon yun. Mga ilang taon nang nakakalipas no? Ngayon 300 plus na. Parang pareho na daw yung presyo ng karne ng baka sa karne ng baboy. Lalo ngayon alam nyo naman ngayon na crisis na crisis ano? Worldwide talaga ang crisis. Ang epekto po ng pandemic. Ang mahalaga po ay malusog po tayong lahat. Ligtas tayo, yeah. Hindi nagkakasakit. Ang pera po ay nahanap. Pero ang kalusugan po natin at buhay po natin ay isa lamang. Buti sana kung pusa tayo. Ang sabi nila sa pusa siyam daw po ang buhay no? Pero hindi. Sabado po ngayon. It's a beautiful Saturday afternoon at mag-alas 5 na po. 4:40 na po ng hapon. Kami po nagre-ready na rin ng pang-dinner. Saan pala kayo sa Pangasinan, te? Ako? Forbistundo. Forbistundo. Ayun. Medyo malapit yata yun sa Uminga, di ba? Hindi Malayo ba yun sa Umingan? San Carlos City. San Carlos City. Oh, may mga relatives kami sa sa Masista. Mayambang yan ang karatig niyan. Forbistundo na yan. Forbistundo. So malayo pa yan sa Dagupan ano? Malayo na, mga naman. Biyahe ka na 1 hour? Hindi. Malapit lang. Buti dito naman ang Pangasinan yung bagyo na dumaan, yung bagyong Ulysses. May parte ng Pangasinan pero hindi kagaya ng mga ibang lugar na talagang binaha, no? Binaha, nasalanta talaga. Sa awa ng Diyos kung sa amin, hindi naman gaano. Kaya sa mga mayroong puso po na gustong tumulong sa mga kababayan po natin na
nasalanta po ng bagyo doon po sa Cagayan, kung may contact po kayo doon at gusto nyo pong tumulong, talagang malaking bagay po yung tulong po natin sa kanila. Kahit sabihin natin, konti lang, maliit lang sa atin, pero malaking bagay po sa kanila. Hopefully, wala nang bagyong darating, ano? Hanggang sa hirap po kasi lagi tayong binabagyo dyan sa Pilipinas, no? Ilang bagyo na ang dumating. Ang family nyo ba talagang tubong Pangasinan? Hindi. Saan po kayo galing na bayan? Ang lolo ko, sila po ang talagang Pangasinan. Pangasinan. Oh, tapos? Lola ko naman, Ilocos. Kandun. Oh. Pero ang mother ko, siya po tiga Kalinga. Oh, Kalinga, Payaw naman. Oh, kaya ako, dugo ako, half Kalinga, 25% Pangasinan, 25% Ilocano. So, 50% pa lang yun. Tapos yung 50%? Talagang Kalinga yun. Oh, Kalinga. Saan Kalinga po ba ay mayroong ibang salita? Kasi Kalinga si mama ko, kaya 50%. Ha? May ibang salita ba ang Kalinga? Meron. Anong tawag sa salita ng Kalinga? Kalinga dialect. Kalinga dialect. Marunong ka rin magkalinga, te? Ha? Iba rin yun? Iba. So, marunong ka rin magsalita ng Kalinga dialect? Yung salita nila mama ko, marunong ako. Nakakaintindi pa. May mga ibang salita rin ng Kalinga na naintindihan ko. So magkaiba pala yung salita ng Kalinga sa Igorot? Oo. Oh. Meron ding ibang words na Pareho. At saka yung mga intonation. Kala ko isa lang yan eh. Pero yung Kalinga at saka sa Igorot na mga lugar ay hindi iba rin sa Benguet yun, no? Iba Yung Benguet province yun, no? Yung Kalinga province din yun. Province yun, Oh. Dati, yung Kalinga Apayaw mag-isang province yun. Dati. Kalinga Apayaw ngayon, siniparate na Kalinga province, Apayaw province na. Oh. Kaya, yung governor, ibang governor nila. Magkaiba na. Bakit kaya pinag-iwalay? Bakit kaya? Siguro. Kasi mas, syempre, para malaman siguro kung Saka pareho na siguro silang progresibo eh, no? Kayang-kaya na nila, no? Mabuti naman kung gano'n, ano? Maganda nga yung gano'n, di ba? Kaya lang hindi ko pa nararating yung mga lugar na yan, eh, yung Apayao. Di pa ako nakakarating doon eh. Ay, nakarating na ako doon nung kasal ng kapatid ko kasi nakapag-asawa siya ng taga-roon. Di ba pag pupunta ka doon, malalagpasan mo yung Felix Mines? Di ba yan? Felix Mines, Bagyo yun, di ba? Oo, Bagyo Hindi yan. na kung galing ka ng Pangasinan, dadaan ka ng, ano ba yun? Nagilian. Oo, yeah. So, iba naman yung daan papuntang Apayao. Ayun na yun, di ba Ilocos, Nagilian, tapos Ilocos, ano na sila ng Apayao. Oh, so sa Ilocos ka, dadaanan mo talaga ang Ilocos pag pupunta ka ng Apayao. Oo, pero kung dito ka naman sa Isabela dadaanan mo ang Isabela, Tuguegarao, Claveria, tapos yun na. Oh, talagang lulusot din doon. Oo, lulusot din doon. Hindi ko pa nararating yung Apayao na yan. Marating nga pagdating ng panahon. Karamihan yata sa mga produkto nila doon is mga patatas, no? Sa Bagyo yun. Sa Bagyo yan? Anong mga produkto naman sa Apayao? Kape. Kape. Sarap siguro. Palay. Magkape doon, ano? Palay. Rice. Hindi ba bulubundukin ang Apayao? Talagang, Bulubundukin. pero rice pa rin ang kanila. Rice, may tabako. Di ba nandun yung rice terraces?
Sa ano yun? Iba naman yon. Sa Banawi yun. Oo, iba namang province yon. Iba. Pero malapit sa Apayao yon. Hindi malayo. Talaga, hindi ko kabisado yung mga lugar na yan eh, no? Ang kahanon yung Banawi, yan ang magkakano, Mountain Province, Ifugao, Banawi, Baguio, yan ang magkakano. Absent kasi ako sa araling panlipunan namin noon eh. Sa totoo lang, nabiyahe ko na yung mga yan. Yung ano ng parte ng Mountain Province, from Bontoc to Sagada, Ifugao to Banawi. Nakita ko na yun, napasyalan ko na yung mga yan. Ano ba yun? Ilang taon na ako noon? Medyo malayo din yung mga lugar na yun, ano? 16 years old. Napasyalan ko yung mga lugar na yun. Hanggang Baguio lang yata ako. Hanggang Felix Mines lang ata ako. Buti nga nakapunta ka ng Felix Mine. Pero nakapunta ako sa Baguio. Kaya lang, Trinidad, Abatan. Tapos sa Baguio mismo. Tenga ng baboy. Anong ginagawa mo? Tinitesting ko nga kung bagay ko. Ano na yung gagawin ko pala? Sibuyas. Parang may okasyon, no? Birthday mo yata eh. Hindi, matagal pa. Ati mo ni, ilaway siya ibon ke ninyo, maglaway ko na. Nung ibon yan? Tomorrow, kita tayo ako. Kaya naka-YouTube kami. Well, YouTube kami. Ayan. Pinapakita namin kung paano maghiwa. Katapos nito, maghiwa tayo ng ano, sibuyas, bawang. Luya. Hindi na Ay, walang luya. ng luya. Ikaw eh. Wala palang Sinira luya. mo na yung ano, Mino. yung menu. So medyo mahaba-haba palang hiwaan to. Katapos na tayo eh. Madali lang pala pag dalawa, no? Oo, madali lang. Pero pag mag-isa mo lang, abutin ka to ng 30 minutes. Oh, syempre. Ito ba ate, tenga oh. Ay, meron pa pala. Ay, Yan na lang. binigay mo talaga sa akin yung ano. Tenga. Tenga. Ngayon, ang gagawin mo dyan, hugasan mo yan, tapos mag-ano ka ng bawang sibuyas. Hiwain din yun. Ay, syempre, alam Oo, kala ko gaganon lang. buo. Kala ko eh. Okay, so mamaya papakita namin sa inyo ang aming niluto na masarap na ulam. Sa mga taga Calgary City, kung hindi po ninyo alam kung saan po kayo mag-order ng fresh na karne ng baboy at para makatipid din po kayo, contact nyo lamang po ang Prince Alan TV. Yun, para makamura po kayo ng karne ng baboy. Alam po ba ninyo na yung 18 to 20 kilos ay magbabayad ka lang ng $80 to $100. O, di ba? 18 to 20 kilos na karne ng baboy. Babayaran mo lang siya ng $80 to $100. O, di ba? Nakamura ka na. Malaking bagay po yun sa mga gusto pong makatipid. Babalikan po namin kayo mamaya sa amin pong pagluluto. Tutuloy po natin mamaya itong paghiwa. Okay? Mamaya maghiwa po tayo ng sibuyas. At papakita rin po namin sa inyo kung paano lutuin to. Si ate po ang magluluto. And then tayo po ang taga-video. Okay? Alright guys, maghiwa po muna tayo ng sibuyas. Panggisa natin sa ating lulutuin na karne. Hindi naman kapana. Okay. Ano, basic word. Pero kalimutan talaga yun. Ay! So,
So, ang hiwa naman ng sibuyas ay maliliit lang din, no? Pero hindi yung shop na maano ha. Hindi malalaki. Hindi naninipis. Ganito lang. Ayan. Yan. Ayan. Yun. Ganun pa talaga. No? Masakit talaga sa mata. Matapang talaga itong sibuyas. Saan na yung mga ano, secret ingredients nila. Uy, may sekreto pala si ate. Malalaman natin ngayon kung anong sekreto ni ate. Pero hindi ko i-reveal yung Sekreto pa yapon sa pagluluto. Tapos na po tayo maghiwa ng bawang at sibuyas. Tayo na pong maggisa. Okay, pakuluan muna natin ang karne. Hanggang siya ay lumambot. Ambot ng konti. Palambutin natin ng konti itong ating karne, no? Mas mabilis po kasing maluto kapag pakuluan muna natin. Mga ilang minuto lamang po yan ay pwede na po natin siyang igisa. Okay, so umpisa na po natin ang pagluluto. Una po ay ilagay po natin ang mantika. Siyempre, Konti lang. painitin po natin ang mantika bago po natin ilagay ang bawang at sibuyas. Okay, lagay na po natin ang bawang. Para mas mabilis pong uminit ang mantika, kailangan naka-high po yung ating gas. Yung stove po natin pala, stove. Gumagamit tayo ng electric stove. Kunti lamang po ang ilalagay po nating mantika sapagkat yung karne po mamaya ay gigisahin po natin hanggang sa lumabas po yung kanyang mantika. Kasi pag marami po tayong ilalagay na mantika, dadami pa po yan pag ginisa po natin yung ating karne. So, habang kayo po nagluluto at medyo matagal po yung niluluto ninyo, pwede po muna kayong magtimpla ng kape, ganon. Yun. Okay, so nilagay na po natin ang bawang at sibuyas. Bawang at sibuyas. Siguraduhin po natin na mag-brown po ang bawang para amoy na amoy po natin ang sarap ng ating pong niluluto. Yeah. Pag nag-brown ng konti, sunod na po natin ang ating karne. Ilagay na po natin ang ating karne. Yun, no? Medyo marami-rami rin na itong ating niluluto para sa ganun ay marami po tayong ulamin. Yung gisa lang po natin siya.
Yan na yung mga hiniwa natin kanina. Okay. Hintayin lang natin na mag-gisa ng husto ang ating karne. Pag okay na ang ating mga karne ay isunod na po natin. Siyempre, walang iba kundi ang atay. Yun, no? Yun yung atay natin, no? Yun. Madali lang po kasing maluto ang ating atay. Ang atay pala ng baboy, hindi natin atay. Kaya hindi na po natin siya pinakuluan. Kasi pag pinakuluan pa natin yan, baka madurog na yan, eh, no? Mabilis maluto. Kasi malambot lang siya. Mawala yung Mawala yung kanyang lasa, no? medyo Yung ibang dinuguan ay nilalagyan nila ng sayote, di ba? yung mga iba. Yung iba, Para pangpadami daw. pangpadami. Yung iba naman ay nilalagyan nila ng puso ng saging. Yan. Pero sa atin, dahil marami naman itong karne natin, kahit na wag na nating At saka lagyan. mahal ang puso ng saging dito. Oo nga eh. Mahal po ang puso ng saging dito po sa Canada. Yan po sa Pilipinas ay talagang pinipitas mo lang yan, di ba? Sa kapitbahay, ganon, pag wala kang tanim na saging. Ngayon, para ilagay yung bay leaf. Yun. Para yung bango niya. Yun, bay leaves. Para naman Bay leaves. mayroon tayong pampabango sa ating niluluto. Tapos ay sunod po natin ang, siyempre, hindi po mawawala ang paminta sa ating pong pagluluto ng masarap na dinuguan. Medyo damihan natin ng konti para Mabango at lasang-lasa natin yung kanyang paminta. Siguro naman ay nakikita nyo na, no? Na-imagine nyo na kung gaano kasarap ang niluluto natin. ng asin. Okay, Para so mag-absorb yung asin sa karne. okay, lagyan natin ng asin. Para yung lasa ng asin ay talaga namang didikit, no? Doon sa ating mga karne. Pagkatapos ng asin, ay lagyan po natin ng, syempre, hindi mawawala ang Magic sarap. magic sarap. Hindi po mawawala ang magic sarap dahil yan po ay isa sa mga sikreto ng mga mommies. Yan. Okay, so takpan muna natin ng ilang minuto para nang sa ganun ay mabilis po siyang magluto.
Balikan po natin mamaya at ilagay pa po natin mamaya yung iba pang mga ricados. I-check po natin kung malambot na ito. Oh, Haluin lang po natin ng ilang awan eh. saglit. Okay, so lagyan po natin ng sili. Lagyan pa natin yung sili para may sahog po tayong sili. Okay, so ngayon po ilagay na natin ang secret weapon ni Ate Charito. Walang iba kundi ang yung secret na weapon ni Ate Charito sa ating pong niluluto. Kaya, sabi nila, hindi naamoy yung amoy suka. Okay, so ito na po ang tinatawag nating pig sauce. Ilagyan na natin ng pig sauce. Ito ang pinaka main ingredients ng ating pong niluluto. Dagdagan natin ng konti tubig para may sabaw syempre, no? Ang ating niluluto. Iyon, no? Sarap po. Haluin lang po natin. At hintayin natin hanggang kumulo siya. Haluin lang natin konti para yung kanya pong sauce ay may halo ng maayos. Ayun. Amoy na amoy niyo na po ba ang sarap ng ating pong niluluto? Kitang-kita niyo naman. Oh. Okay. Pakuluan lang po natin ng ilang minuto. Okay, dagdagan natin ng konting pig sauce. Lagyan natin ng sili. Yun. Additional na sili po yan maliban po sa 4 na green. Dagdagan po natin ng sili na kulay red. Pakuluan lamang po natin. Dagdagan natin ng konting sabaw. Lagyan din natin syempre ng patis. Yun, para hindi siya matabang. Tapos pakuluan. Haluin muna natin konti. Pakuluan para tikman kung okay yung timpla. Okay. Saan na yung pakit? Pakuluan lamang po natin ng ilang minuto. Takpan po natin para mas mabilis. Ayan, kumukulo na po siya. So, kailangan lamang po nating haluin ulit. Tikman po natin kung matabang. So, mamaya ay titikman po ni Ate Charito ang ating pong niluluto para malaman po natin kung tama po ang kanyang timpla. Ayun, no? Ayan po si Ate Charito. Tinitikman po niya kung masarap ang ating niluluto. Nag-try ko kanina eh. Ayun. Kung matabang ay dagdagan natin syempre ng pampalasa katulad ng magic sarap or asin. Ay yung lagyan natin ng konti. Isang tablespoon lang para Dagdagan natin ng suka. umano yung kwan. Ito ang tinatawag nating dato puti o vinegar. Ayun. So
So, mga 2 minutes ay luto na po ito, no? Tapos, Haluin lang natin konti. kunting paminta. Okay, dagdagan natin ng konting paminta. Ayun. Haluin lang natin konti. Para Mga ilang minuto na lamang po ay maluluto na po ang ating masarap na dinuguan ni Aling Charito. Chocolate meat ng Calgary City. So, kanina pa po kumukulo yan at ito na po ang pinakahuling halo po natin. Haluin na lang po natin ng ilang saglit. And then, after 1 minute ay luto na po ang ating dinuguan. dinuguan ni Ate Charito. Okay. Done. Yan. So, luto na po ang ating dinuguan.